So, wala na tayong patumpik-tumpik pa. Wala na. Wala na. Pakilala na ang ating bisita. Sayang hindi siya makakasama sa ating studio. Ay, sayang. Today, sabi pa naman niya sa akin. Magpapaturo pa naman sana ako. Oo nga, pero susulitin natin ang ating interview sa kanya. Let's all welcome award-winning AI master, voice actor, voice dubber, Pocholo de Leon Gonzalez. Ayun! Wow! Hindi siya ready. Hindi ka ready. Hello. Great day, DJ Hans and Hello. Miss Jen. Hi! Very nice studio. Is that your studio in Ayan. Makati? Great day sa mapagpala at mapagpalayang araw sa inyong dalawa. Thank you. Can you hear us well? Oo, narinig ko kayo. Good? Are we good? Okay, good. Hindi naman tayo nagpa-fluctuate, no? Hindi naman yung ating stable naman. Stable naman ang ating. Okay naman. Oo, mabilis naman ang internet. Oh, that's nice. So, how are you? Is this your studio in Makati? One of my 5 studios, actually. 5? Oh, see, one of... tanong mo na, DJ Hats, bakit naman one of his Bakit ang 5? dami? Oo, puro kami mga recording studio. We also have, green screen studio, broadcast studio. Tsaka ito, aking sariling studio. Wow! Kung saan dito ko ginagawa lahat ng mga AI or artificial intelligence voices ko. Ayan. Okay, so ang AI is very new, right, in the industry. It's very new. Not all are familiar with this technology yet, right? Actually, hindi siya bago. Matagal na siya. Matanda pa siya sa kahit sino sa atin. It's more than 50 years na ang artificial intelligence. Pero yung AI voice, lately lang yan. Nagsimula yan nung naalala nyo, kapag may mga sa Waze, no? Naalala nyo, may mga nagsasalita na. And also Kumanan. mga text-to-speech. In 200 meters, So, matagal niya siya, kumaliwa. Yes. So, matagal na ang artificial intelligence, especially ang AI voice, no? Ngayon na lang siya napansin kasi mas gumagaling na siya sa tao. Kung ang tao ay hindi magbabago, ay adapt nila, mauunahan at magagalingan pa talaga sila dyan kung hindi tayo. Parang this also equates, no? Correct me na lang if I'm wrong. This equates to madaming mawawalan ng trabaho because of AI. Maraming mawawala yung mga taong hindi mag-a-adapt, hindi magbabago ng pananaw sa pagdating sa ganitong teknolohiya. Pero mas marami ring trabaho ang lalabas kung alam lang nilang gamitin ng AI, no? Really? In what way? Kasi pwedeng i-replace ng AI ang mga tao. Is that correct? Hindi totoo yan. Ang AI ay isang tool, no? Pwede silang i-replace ng taong gumagamit ng AI. Hindi AI ang papalit sa kanila. Ayun, malinaw yun. Yun. Thank you for clarifying that. But before we go to this AI technology right now that you're doing, you started, I know that for a fact, because we work in the same industry, although hindi talaga tayo nagkasabay. I mean, I was also, I was also a voice dubber, yung pinakamaliliit na role. Back in circa, dyan sa ABS, point na may natutulog sa mga hallway ng ABS-CBN. And then nag-alta din ako, Alta Productions for GMA. So you started around the same time, right? That's about like... I started in 1996, so imagine that. Kung gano'n na ako katagal at katanda. Nalaman tuloy edad mo. So almost 30 years na. Okay. Sige, itanong mo Ngayong kasi. taon, October 25, 2025 will be our 20th anniversary ng Creative Voices Production. Yun. So, from being a voice actor, voice dubber yourself, nagtayo ka ng sarili mong kumpanya. Oo, at early age of 21, tinayo ko na to eh. Pero legally, nag-start siya ng 2025 kasi alam mo naman ang industriya, KKK, kapuso, kapamilya, kapatid lang. So, nakita ko yung problema ng number 1, sistema at kultura ng, especially sa, media industry, no? Na talagang alam natin, hindi madali yan. At nung ako ay pumasok nga,
talagang pinagdaanan ko yung hirap. Kasi wala akong kakilala eh, no? Lalo na pag wala kang kaibigan, kamag-anak, o mga connection, talagang hindi ka tatagal sa industriya na to at hindi ka makakapasok dahil talagang sila-sila, ano yan eh, sila-sila company yan eh, no? Ayan. Ibig sabihin yan, sir, talagang, ano, no? Talagang matindi yung mga pinagdaanan mo, kaya talagang na-inspire ka na, gawin. Maganda yung, ano, talagang hindi lang matindi, napakatindi ng pinagdaanan kong hirap. Kasi imagine mo, una pa lang, no, nung ako'y 16, ako'y nakipag-compete na 10,000 ang na kalaban natin sa isang voice acting competition na tayo yung nag-champion doon, no? Isa sa mga nag-champion. Congratulations. So, at that age, imagine mo, nag-aaral pa lang ako ng first year sa UP Diliman. Eh, ginagawa ko na yung bagay na pinapangarap ko pa lang. Doon ko na saksihan at naramdaman at talagang hanggang ngayon, yung politika na tinatawag na sadly, hanggang ngayon, ganun pa rin yung mga ugali ng mga tao, no? Meron pa Hindi rin. talaga nagbabago. Di ba? Kaya, gumawa ako ng sarili kong mundo. Kahit nga may sarili na akong mundo, eh, ako pa rin ang nakikita. Dahil ako ang nagki-create ng pagbabago. When you create change, you create enemies, no? Kasi ayaw nila ng pagbabago eh. Gusto nila sila lang yung bayan. Kumbaga sila lang yung namamayani at nagahari doon sa industriya na akala nila sila lang ang may-ari. Hindi nila alam na marami ring mga taong naghahangad ng mga bagay na nagagawa nila na mas magaling pa sa kanila dahil hindi lang ito nabibigyan ng pagkakataon. Tayo ang gumagawa ng chance na yun para sa ibang tao na masasabi kong 80% ng mga baguhan na simula 2005 nagsimula sa akin na ngayon ay mga director na rin at mga kilala na sa industriya. wow. No, talagang may pagmamalaki ko yan at ako lang ang may resibo. Itanggi man nila yan o aminin nila yan o kumbaga hindi nila maitatanggi ang kasaysayan at you cannot kumbaga deny the fact na lahat yan ay nagsimula sa akin. Galing naman, Sir Pocholo. So, ibig sabihin, sir, no, parang yung pinagdaanan mo, ano yun, sir, yung bata ka pa lang, gusto mo na talagang gawin yan? Pag-voice over, parang gano'n. Oo, kasi alam mo, ang gandang tanong mo, no? Nung bata ako, wala kaming TV kasi, so the only means of entertainment na meron tayo is radio. So, nung bata ako, nakikinig ako ng radio drama. Napapakinggan ko yung Gabi ng Lagim, yung Isang Gabi ng Lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat. Ha, Lolo Tasyo, pasensya na ha. Ang sarap kasi maglaro sa pool. Ay naku, sabi ko naman sa'yo, Apo eh. Huwag maglaro dyan. Yan, tuloy, ginabita. Ha, Lolo, may gumagalaw. Kakainin ko kayo. Ha, Lolo, may monster. Ay naku, tumakbo na tayo, Apo. Kakainin ko kayo. Ayan, kinain na sila. Ang galing! Parang, Yung voices. Yun. Oo. napakagaling. Wow. Yun. Parang nabitin ako doon. Tuwan-tuwa Gusto ko tayo ng sa isa pa. napapakinggan natin at dahil doon, na-develop yung voice acting skill ko. Yan yung kagandahan pag mahirap kang pinanganak eh. Lahat ng ano mo, susubukan mo eh. Yeah. Kasi hindi, di ba? Oh, that's nice. Meron ka bang popular na Korean novela Ayun. na na-dub in the past? Oo naman. Hindi lang popular, pinakasikat sa lahat ang Meet Your Garden. Oh, yeah! Wow, kanino? Sino? Oo. Dapat ako, nasa F5 ako eh, kaya lang masyado daw ano eh. F5? Masyado ang boses ko para sa F5. Katawa naman ako. Ginawa na lang akong, ay F4 pala, para sa F4. Ginawa na lang akong F5. Alam niyo yung F5? Yung letter F stands for father. Na ako yung father ni Sanchay. Gusto niyo marinig? Opo, Sige nga, opo. sige nga. Boses ng tatay ni Sanchay, ganito. Maganda ako sa inyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Sanchay, Jen. At kamukha mo si Daoming Sen, DJ Hans.
Ang galing. Nakakatawa naman. Sir Pocholo, pag ganyan ba, may proper training ba or may course ba na kailangan pag-aralan Oo. para makasali sa ganyan? Alam mo, nung araw kasi, ano lang, experience-based lang yan. Eh. Yun pong nakasama ka lang, uy, tara, pasali ka dito, mag-dub ka. Ganun lang. Ngayon, dahil sa akin, ako ang kauna-unahang school for voice acting and dubbing and even broadcasting, no? Yung Voice of the Youth. Ako nagbigay ng opportunity. Mga sikat na mga DJ, yan sila Gandang Kara, sila Sister L ng DZRH, at marami pang mga DJ, sila DJ Bonjing, even yung nasa DZMM ngayon na sila ang mga naging estudyante ko noon, no? At maraming halos lahat ng stasyon may mga naging estudyante talaga ako. At karamihan sa kanila ay talagang pumainlan lang sa industriya ng broadcasting, radio drama, advertising, name it. Lahat yan, meron akong naging estudyante. Sir, eto lang, may follow-up question lang ako, Sir Pocholo. Kasi curious lang ako. Kasi marami Yes. tayong mga... Yes. Marami kasi tayong mga kakilala, di ba, na parang porket maganda lang yung boses o marunong lang, natuto lang, so pwede na. Sa akala nila ganun. Yes. Bakit kailangan or mahalaga na matrain at mag-aral sa pagvo-voice over or kahit sa broadcasting? Kasi meron, yun nga, sinasabi ko yung iba, parang ginaya lang yung boses ni ganito. Ay, pwede ka na, Oo. ganyan, di ba? Pero Yes. bakit kailangan sa Magandang- tingin mo na proper Magandang training? tanong yan. Ganito lang yan eh. Kung gusto mo maging doktor, pwede bang mag-opera ka na lang na hindi ka nag-aral? Pangalawa, karamihan ng mga nagsimula lang ng ganyan, mga walang prinsipyo. Ang goal lang nila kumita ng pera, pagkakitaan lang yung talento nila. Wala silang pinanggagalingan eh. Yung prinsipyo na tinatawag, no? Yun ang itinuro ko. Sabi ko nga sa kanila, don't start voice acting for money. Start voice acting to make a difference. No? Ang boses kasi natin ay gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Wow! Oo nga naman. Talaga nga namang nakaka-inspire yung ganun, no? Talagang grabe. Sir, grabe talaga. Oh, na-amaze ako. Actually, nung binanggit nga ni Miss Jenny kanina, na sabi niya sa akin, voice actor daw yung, at voice master talaga yung... Actually, hindi ako voice actor, no? I don't want to brand or identify myself as a dubber or a voice actor. I am the voice master. Voice master. Ibig sabihin... Why voice master? Because I am the man behind 1,000 voices. Ako kasi ang nagturo sa maraming voice talent na ngayon, sabi ko nga, ay patuloy na namamayani at nasa industriya na ngayon. Na talagang proud ako nakita yung mga naging estudyante ko. At syempre, sabi ko nga, kung hindi dahil sa akin, anong merong industriya ang dubbing kung hindi ako nagturo? Kung hindi ako nagsimula ng voice acting. At ngayon, marami nang gumagaya. Kung kailan patapos na yung mundo ng iba na yung, kumbaga, nagtuturo pa rin sila mag-typewriter sa panahon na dapat, ang tinuturo ay coding na, no? Mga Python na gumagawa na ng artificial intelligence. Kasi, alam nilang, kumbaga, bakit ngayon nyo lang i-share yung alam ninyo? Na noon na dapat, meron kayong pagkakataon, pinagdamot ninyo. Bakit? Gine-gatekeep nila. Kasi nga, natatakot silang, alam mo yon, mawalan ng trabaho at yung mga taong tinuturuan nila for the sake of just making money, not to making a difference or giving them opportunity. Unlike me, lahat ng estudyante ko, lahat ng mga talent ko, mga naging estudyante ko. Hindi ako kumukuha ng tagalabas. Kasi bakit pa magtatayo ng eskwelahan ng dubbing or voice acting kung kukuha ka rin lang naman ng voice talent sa labas? Anong use yun, di ba? At ang nakakatuwa at nakakatawa at the same time, pag gumaling na, pinagaling ko na, kukunin na nila. Bakit hindi sila mag-create ng sarili nilang talento? At ang masama sa dulo, kapag nakurap na, pera-pera na lang yung ginagawa na, which is hindi yun ang itinuro ko. Ay tinuro ko, wag mong karirin niyang voice acting o dubbing kasi ano lang yan kumbaga project-based lang yan, hindi ka bubuhayin yan. Don't lose your day job.
Kasi kapag ito kinarir mo, kawawa ka. Lalo na pag tumanda ka. Kasi hindi naman dumadami ang project, mas dumadami ang kalaban mo. Ngayon, ang turing nila sa AI ay kalaban, which is, that's the problem. Kung tinuturing mo ang AI bilang kalaban, paano ka mananalo ngayon? Paano mo mas mahihigitan ng artificial intelligence na mas maraming nagagawa kaysa sa tao? Kunyari, like, ang isang tao, walang talent sa ganyan. Not that you were able to ask that question already. Hindi pa. Pwede bang maging voice, mag-dub, or maging voice actor? Kung wala talagang talent, o kailangan just like singing, may talent talaga siya? Sa akin kasi, number one, hindi lang talent, kundi magandang ugali at marunong makinig at sumunod. Kasi pag marunong kang makinig, marunong kang sumunod at maganda ang ugali mo, may pasensya ka at di ka mukhang pera, lahat matututunan mo. Dahil number one, ang tiyaga, ang importante sa not even an industry, this is not an industry kasi naniniwala akong industriya nagtutulungan, hindi nagsisiraan. Dapat. No? Kaya nga gumawa ako ng sarili kong mundo para hindi na ako parte nung kung anong merong mundo sila. Kaya kahit i-google ninyo who's the best Filipino voice talent, si Google na ang sasagot dahil alam niya ang totoo at alam niya yung mga nagawa ng taong masasabing talagang tunay na totoo sa ginagawa at tunay na tumutulong sa mga tao. Parang si Sir, may maprinsipyo siyang tao. No? Ang lalalim ng mga sinasabi niya. Pero which is, may point. Di ba? Tama naman. Tsaka talaga. business-minded din siya. Galing naman. Very business-minded. Hindi siya nag-stick dun sa dubber lang or, I mean, not lang, not. Pero nag-expand siya. Nag-think siya outside the box. The That's box. what he, Tama naman. that's what he did. And yes, of course, Yes. tama naman. And it's, dapat ganun talaga. Yun. Ayan. Sa loob ng 30 taon mula sa analog, nagsimula pa kami yung naging voice talent ako, tape pa yung ginagamit, no? So alam ko, nakita ko yung development mula analog to digital na naging AI na ngayon, di ba? So ngayon, ano ang naabutan tanong, mo? Yung kung copyright. hindi ka handa, kasi alam nyo, Miss Jen at DJ Hans, no? Ito na yung opportunity ng kahit sino man tao sa buong mundo na pumasok sa mundo ng artificial intelligence. Yes. Kasi Let's pag talk hindi about ka it. makakapasok, this is the only window na meron tayo bilang tao. Dahil by 2026, kung hindi mo mapapasok ang artificial intelligence, magugulat ka na lang. It's like, alam niyo yung si Noah's Ark, no? Alam niyo yung Noah's Ark. Ang sabi ni Noah, maghanda kayo dahil magkakaroon ng malaking baha. Baha. Tulungan niyo akong gumawa ng malaking barko para makasama ko kayo maligtas. Anong ginawa ng mga tao? Pinagtawanan siya. Yeah. No? Nilait. Ngayon, nung dumating ang dilubyo, nagkaroon ng malaking baha, doon nagpumahog yung mga tao na makasakay sa malaking barko niya, no? Sa ark niya, sa arko. So, ito rin yung sinasabi kong pagkakataon natin, no? Na tayo bilang tao, kung hindi natin tatanggapin ang pagbabago. Pangalawa, kung ano tayo bilang tao, kasi yun yung reflection mo kung anong gagawin mong AI mo. Kasi ang AI, hindi lang siya basta tool, no? It's your, kumbaga, alter ego. It's your, ikaw yun eh. Kung ano yung ginagawa mo, iduduplicate niya lang at i-enhance niya lang kung ano yung kaya mong gawin bilang isang tao. Tulad ko, ano ba yung ginagawa ko? Alam mo, mag-aral ako ng accounting, hindi naman ako accountant. Or AI ko yung yung engineering man o medicine. Wala akong pakialam diyan. So what I did is I focus more on myself. Ano bang kakayahan ko? Ano yung prinsipyo ko? Ano yung vision ko? Ano yung purpose ko? Ano yung mission ko? At objective at goal ko sa buhay. At nakatulong ang AI doon dahil na-duplicate ko nga yung sarili ko na ako rin yung gagawa, pero 1,000 times naman ang kaya kong gawin kumpara sa kaya kong gawin before. So, Ayan. Okay, ngayon. So, papunta ka na, especially you, because I think ikaw pa lang talaga yung nag-start ng AI technology when it comes to yung industry natin. Yes. Yeah. So, I mean, may market ka na ba? Or, Alam- may market na? Kung baga, matagal nang may market ang boses ko. No, Dahil not ang your- boses ko, ang pinakasikat at pinakakilalang boses ngayon sa AI.
Hindi lang sa AI. Kung naririnig niyo yung mga commercial ko noon, Pape, Bibo, bagong Bibo. oh, anong sikreto ng bagong bib? Ang galing. Tikman mo. Oh, ano? Ang sikreto ng bagong bibo. Yan. At yung mga cartoons anime like, Ha, manta ka sa akin. Ako nga pala, Cyber Kuruchan. Tumbaki sa inyo. Ha, dya. Yeah, yeah. Ano si Chacha? But, yes, but that's not AI. That's you, right? So, paano mo na-incorporate yung dalawa? And Yeah, then, but I created an AI using that voice already. Ako ang unang tao, Filipino, hindi lang sa buong mundo, na gumawa ng artificial intelligence na umaarte. So, meron akong iba-ibang karakter like si Makito. Hi, ako nga pala si Makito. Hanapin ninyo ako sa 11 Labs. So, I'm working with 11 Labs din. No? I'm also creating a lot of GPT sa Chat GPT. So, hanapin nyo yung, kung may Chat GPT kayo, punta kayo sa mga store, no? Yung GPT. Hanapin nyo yung AI Voice Master or Pocholo GPT. Ayan, gumagawa ako ng mga artificial intelligence program natin na para makatulong sa ibang tao na para maturuan din sa even AI speaker. I'm the first AI speaker. Ako din ang kauna-unang speaker AI broadcaster at reporter. May ginawa tayo si Ira, yung artificial intelligence reporter analyst. So marami tayong nagagawa na avatar kasi I am the ni-retire ko na kasi yung brand ko na The Man Behind 1,000 Voices. So I'm no longer the voice master, the man behind 1,000 voices, but I am the AI voice master, the godfather of Filipino AI voices. Yan na yung new branding ko. Kasi dyan na tayo patungo. May magagawa pa ba kayo? Ang problema kasi sa mga AI hater, hindi dahil hate nila ang AI, dahil ayaw nila talaga magbago. Ang nakakatawa lang, gumagamit sila ng ChatGPT, gumagamit sila ng iba't ibang, alam mo yun, sa cellphone nila, puro AI naman yan eh. Yes. Sabi niya, ay, hindi naman, magkaiba man yung AI ng ganyan kaysa sa AI voice. Kasi dahil sa AI voice, mawawalan kami ng trabaho. Naku, nakakatakot yan. Naku, kalaban namin yan. Alam mo yun, that's the problem. If you think like that, you will get that. Kasi kung hindi mo kayang tanggapin na tapos ka na, kumbaga sa sa typewriter ka pa rin, may laptop na, may iPad na. So bakit hindi pa ito ang, kasi sanay ako mag-type eh. So that's your problem, not mine. So ikaw lang naman yan, hindi kami. So kung idadamay mo yung ibang tao dahil sa katangahan at kabobohan ng iyong mindset na ganyan, ikaw yung may problema. So yun sinasabi ko, kasi that's the reason why I created a lot of projects. Like, ako kasi ang founder ng AI Mastermind Network. Ako rin ang founder ng AI, Creative AI Agency. At meron din akong programa, May Pera sa AI. No? Dati kasi hindi ko kayang sabihin yung may pera sa boses kasi hindi ko kayang sabihin, binebenta ko yung boses ko. No. Kasi maraming mga grupo dyan, biglang may pera sa boses. Matagal na pong may pera sa boses. Kaya nga yumaman ng mga singer eh. Ang mga reporter, mga broadcaster at may iba't ibang artista, boses ang gamit nila. No? Ang point ko, may pera sa boses. Ang ibig sabihin ng pera, may possibility, may empowerment, may revenue, at may advocacy sa AI. So, pera yon, di ba? Yon. wow, galing ah. Grabe. Galing na, dahil mong na-pick up, no? Ang dali niyang interviewin, no? Yes. Dire-dire, kahit hindi na tayo magtanong, dire-diretso Hindi sa lahat. na. Oo, na galing, galing. Ang sarap. Tamang-tama, inaantok pa naman ako today. Thank you. Ayun, Nasave mo nabuhay siya. ba kayo? Nabuhay ba kayo? Ang lupit nyo. Bubuhayin ko si Babal. Si Babalo. Siya, ako nga pala si Dolphy. Nakakatuwa. Ako si Dolphy. Siya. So, di ba? Galing, galing, Sabi, galing. Fernando po, bubuhayin natin yan. Sige nga. Masasabi ko lang. Sige ka man. Nasaan ka man? Walang anuman. Ako nga pala si probinsyano. Ang Si galing. President Duterte. Oo. Duterte, alam ninyo, bakit ako ganito kasi masakit yung ngipin ko. Namimiss ko na kayo. Ay, namimiss ko na kayo. Ang galing. Sige, Nakakatuwa. mag-request ka pa, Miss Jen. Gagawin ko live. Okay. Hindi Sabi kaya ng ko- AI ito, ako lang. Oh. Okay, okay. Kung may Duterte, may BBM. Walang problema.
kaboses ko din yung tatay ko. Ganun magsalita. Totoo yung technician natin Oo, dito. totoo yung mga Totoo nasa yung mga prod staff natin natin Alam ninyo, dito. alam ninyo, Jen at Hans, ang saya-saya dito, no? Parang alam ko na yan, ah. Alam nyo, Hans, saka Jenny, nagtataka nga ako eh. Bakit ganyan yung title ng inyong programa? Medyo iba yung dating sa akin. Wag mo lang bilisan. Pag binilisan mo, iba yung dating. Kaya dapat mabagal lang. Wow, ang galing-galing, nakakatuwa. Bigla sumingit si Ramos. Well, first of all, mabuhay kayo. Thank you. Thank you para sa Philippines 2000. Thank you. Ito po si Ang FBI. galing. Ayan. Grabe, ilang boses na yung nagawa niya, no? Simula nung kanina pa, no, Iba-iba. when he created, he can actually create a whole program, whole story. Oo. ng Bata. different Yes. cast, different voices, right? Siya lang. Minsan ba, Sir Pocholo, O hindi ka gusto na... mo, lahat ng cartoon character na paborito niyo, gagawin ko lahat. Gusto niyo? Ayan. Minsan ba na-try mo namang Mula kausapin SpongeBob, yung sabi sarili niya. mo? Minsan ba hindi niya kinakausap yung sarili niya na sariling iba-ibang boses, di O, ba? simulan natin. Si SpongeBob, sabi niya, Ayan. Hey, come on, Patrick. I'm SpongeBob. Ay, Hey, how are you, SpongeBob? My name is Patrick. hey, shut up, SpongeBob. I'm Squidward. Hey, my name is Mr. Krabs. Ay. Oh, no. Oh, I thought I Putty Cat. I did talk Putty Cat. I love you, you love... I'm the great Count Dracula. One bit. I want some cookie. Some cookie is for me. Yum. Oh, Elmo wants to dance. Who? Me? Scooby-Doo. Yung mga ganon. Grabe! Grabe naman! Marami Grabe pang naman! iba. Ngip mo siya na. Ayan. Kunyari po, Cholo. Ako, hinihika ka na mismo. Oo nga. Cholo, kunyari, ang isang bata gusto Yes. matuto or gusto matutunan yan or magawa yung ginagawa mo, paano nila, anong kailangan nilang Gawin. first step? Yeah. Hindi, unang gawin nila, mag-aral muna sila. Mag-aral mabuti. Cool. Tama naman. Wag niyo nang karirin maging voice talent. Gamitin niyo na lang sila bilang, alam mo 'yon, use your voice to number one, inspire people using your voice. Kasi kung gusto ko maging voice talent para kumita ako, yumaman ako, hindi kayo kikita at di kayo yayaman dito, inuunahan na kita. Pangalawa, hindi ito career, no? Hindi ito something na dapat mong ipursu, kundi gamitin mo yung voice acting skill mo para makatulong nga sa iba dahil through your voice you will use it to communicate ano yung intention mo, motive mo. Katulad ko, ginagamit ko to para hindi lang magsalita kundi mag-attract ng attention. Pangalawa, makuha mo yung puso ng mga tao kasi pag napatawa mo sila using your voice, makikinig na sila sa iyo no? Or mapaiyak mo sila kasi totoo ka sa sinasabi mo. Kasi at the end of the day, voice acting is not acting. Dapat, hindi ka umaarte. Ang pangit kasi nung idea na umaarte ka, fake yun eh. Parang, sakit na ulo ko. Ang inaartehan mo kaysa yung... Because for me, voice acting is the art of becoming. So pag you become the character, your voice comes naturally yung, sakit na ulo ko. So hindi mo kailangang umarte. No? Kaya nga, yan ang problema sa maraming artista ngayon eh. Umaarte. Dapat huwag ka umarte. Ibigay mo kung ano yung kasi nga ang script, it is meant to be said, not to be read. Dapat hindi mo yang binabasa, dapat sinasabi mo yan. Katulad na kung paano ko sinasabi ito sa inyo. Ganon. Grabe, very full of wisdom, no? Sarap yung interview ng ganito, very full of wisdom. Tsaka I like what he said na, he's just being honest eh. Hindi ka yayaman kasi I've tried this, before. Hindi ka yayaman nga sa Talaga? ganito. Yes. Sa TVC, Wala. malakas na yung Di sana may sarili ng studio katulad ko yung mga voice talent, di ba? Meron na silang sariling bahay at sasakyan at kung ano-ano pang nalibot na nila yung buong mundo. Walang ganun. Kasi dapat, again, ako kasi nagtayo ako ng kumpanya ko at hindi rin ang kumpanya ko ang nagpaunlad sa akin, kundi yung sarili ko.
The most important is what you become. You focus on becoming, not just what you can get or we will get from using your voice. Ang problema kasi sa industriya na to, karamihan na kurap na laging talent fee ang iniisip. Magkano ba yan? Ako kasi, gagawin ko to kahit di mo ko bayaran. Kasi, tandaan mo, kung anong kaya mong ibigay ng libre, doon ka maaaring kumita ng malaki. Tandaan niyo yan. Tama. Kasi maraming tao, maraming yan, lalo na ngayon, pag pera-pera na ang dahilan mo kaya mo gagawin ng isang bagay, hindi ka uunlad bilang isang tao. Kasi bawat galaw mo kailangan may bayad. Hello? Correct. Di ba? Yes. Hindi ka gagaling sa isang bagay kung pera-pera lang ang usapan. Lalong-lalo na yung boses mo. Ano pag tinanggal sa'yo ng Diyos ang boses mo? Ano nang kaya mong gawin? Sige nga. Kasi naranasan ko mawala ng boses sa loob ng isang taon. Nagkaroon ako ng cyst sa vocal cord. So alam ko yung pakiramdam. Kaya sabi ko, Lord, ibalik mo na ang boses ko. Magmula ngayon, gagawin ko ang lahat ng bagay ng libre para sa'yo. Yun pala yung naging turn. Lalong-lalo na kung makakatulong ito sa kapwa ko. That was yun nga, like what DJ Hans said, that was your turning point. Nagbago. Yes. Hindi lang turning point eh. It's actually what I'm doing ever since. Hindi naman ako nagpapabayad talaga eh. Ngayon, tandaan mo yung value mo, depende yan sa contribution mo, sa vision ng taong tutulungan mo. Kasi hindi dahil maganda boses mo, sikat ka dyan sa TikTok, magaling ka mag-English, kukunin ka na dahil maraming mas magaling sa'yo. Totoo. Mas magaling pa nga sa'yo ang AI. Wag lang asyumera kasi, di ba? Oo. May hugot, sister. May hugot! Okay. Ang bilis ng oras, ano ba yan? Ang bilis Oo nga. na. Parang kakaapo lang ulit. Oo nga eh. So before we let you go, actually, do you have anything... Bakit niyo ako i-let go? Before I let you go. Hindi, we would ask you to promote your social media handles and Yes. then yung iyong inspiring message to our televiewers. Basically, ito na lang sa mundo ngayon ginagalawan natin na napakagulo at napakasama, maging mabuti ka na lang. Yun na lang ang magagawa mo, kontribusyon sa mundong ito dahil iba na. Nasa ibang mundo na tayo. It's an end of an era. Nakikita natin maraming mga leaders natin, even the Pope just left us, Passed no? away, May mga right. pagbabago. Because kumbaga titingnan nyo, ang taon na to, 2025, ito na yung first quarter ng 2020 to 2100 ng century na tinatawag. So, you have to understand na the only thing na magiging tao sa AI world, sa mundo ng AI, ikaw mismo bilang isang tao. Gagamitin mo lang ito para mas ma-improve yung sarili mo kasi ang artificial intelligence ay reflection ng pagkatao mo. Kung ano yung ginagamit mo, ginagawa mo, yun ngayon, yun din ang gagawin mo kapag gamit mo ng AI. Kung masamang tao ka, sa masama mo siya gagamitin. Pero kung mabuting tao ka, sa mabuti mo siya gagamitin. At yun ang gusto kong mangyari. Gamitin mo siya sa kabutihan dahil ito ang isang bagay na sa loob ng milyong taon, ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng tao. So, maging mabuti lagi, gamitin mo yung boses mo sa kabutihan, i-share mo yung knowledge at skills mo, huwag mo ipagdamot dahil mas marami pang darating na oportunidad kapag ikaw ay mapagbigay sa kapwa mo. Okay, pero Pochole, kung gusto ko mag-summer lessons na sa'yo, pwede ba yun? Oo nga. Saan mo naman? Yes. Meron tayong Certified Voice Artist Program, no? At meron din tayong Certified Artificial Intelligence Creators Program. Ito ay gaganapin ngayong May din at May, June, July at sunod-sunod po ang programa ko na sali kayo sa aming sa website namin. I mean sa Facebook page na AI Voice Master at ito makikita nyo sa aking screen, no? At bukas sa May 2 nga, meron ako malaking event ng AI for Marketing. Ayan. So, again, maraming salamat. God bless you all. Mabuhay kayo. Tandaan nyo, your voice is a gift from God and it's how you use it. That's your gift back to God. Thank you very much. Thank you very much, thank Pocholo. you. It was so lovely to have you on the show. I'll see you around. Thank Thank you. God bless.